Okay, so ayun na nga guys, dumating na yung ating iPhone 16 Pro Max. Syempre, from Beyond the Box. Maraming salamat sa kanila sa pagpapadala ng phone na to. So ito yung gagamitin natin the whole 2025 at gagamitin din natin to sa pag-shoot ng B-rolls natin kapag nasa labas tayo. Tapos gagamitin din natin to para i-compare hanggat maaari, hanggat posible, yung mga paparating na mid-range phones na magaganda yung camera, yung mga flagship phones na magaganda yung camera. So ito magiging natin parang basis natin para sa photos at videos. Pero sa ngayon, gusto ko muna ipakita sa inyo yung unboxing experience itong iPhone 16 Pro Max. Tapos gusto ko na rin i-share sa inyo yung launch ng Beyond the Box dito sa iPhone 16 series nung nakarang October 2024. Tapos yung mga accessories para dito sa phone na to ay gusto ko na rin sa inyong ipakita. Pati na rin yung mga sample videos, photos, kasi 2 weeks ko na rin ginagamit itong phone na to. Okay? So, start tayo. Ito yung box ng iPhone 16 Pro Max. So, ang una ko napansin dito, naka-emboss yung picture ng iPhone sa harap at mafe-feel mo talaga na naka-umbok siya pag kinapa mo. Sa likod, makikita natin yung configuration, kung ilang gigabytes or terabyte yung ating iPhone 16 Pro Max, pati na rin yung price ng napili nating configuration. May dalawang manipis na paper pa rin tayong pupunitin sa taas, tapos sa baba. At ito na yung ating natural titanium na iPhone 16 Pro Max. Sobrang thank you talaga sa Beyond the Box kasi ito yung color na pinadala nila. Para sa akin, mas neutral to kaysa doon sa Desert Titanium, although sobrang ganda din ng colorway na yon. Tapos maliban sa phone, ang meron lang dito ay braided na USB-C to USB-C cable at SIM ejector, tapos yung sobrang nipis na manual. Wala na tayong Apple stickers na makikita dito sa box. Pero sa mga napanood kong unboxing ng iPhone 16 series in general, kapag daw nang hingi kayo ng Apple stickers dun sa binilan nyo, bibigyan naman kayo. Hindi ko lang sure kung ganun din dito sa Pilipinas. Paki-comment na lang dyan sa baba kung nasubukan mo. Ngayon, tanggalin natin tong cover. At ito na guys, yung first boot. Grabe excitement ko ng mga time na to. Okay, so ngayon na na-unbox na natin ng iPhone 16 Pro Max. Kwento ko lang saglit yung launch ng iPhone 16 series noong last October 2024. So, na-invite kami guys ng Beyond the Box sa official Philippine launch ng iPhone 16 series sa may Parañaque. Ang sarap ng food. Tapos, ang saya ng event, ang daming bisita. Kasama sila Zil Benitez, si Sir Alex Calleja, kahit si Niana dumating din kahit saglit. Tapos nabigyan kami ng chance na makasama doon sa mga unang pwedeng sumilip sa 16 series sa loob ng open source by Beyond the Box. Then nung natapos yung countdown, nakita din namin yung unang nakabili ng iPhone 16 dito sa open source branch. So overall guys, napakaganda, tsaka well organized yung event. At fast forward ngayon, andito na sa atin ang ating iPhone 16 Pro Max. So pakita ko muna guys yung ilang mga accessories na pwedeng i-consider bilhin para sa inyong bagong iPhone 16 Pro Max. Una na dyan guys sa itong MoMax. Kasama sana itong gift set na to sa maraming freebies ng Beyond the Box sa mga nag-pre-order ng iPhone 16 noong October 2024. So isang set na ito. Ibig sabihin, meron tayo ditong magnetic case na subok ka na yung tibay dahil ito din mismo yung case sa iPhone 15 Pro ko. Meron din tayong glass lens cover dito at tempered glass. Highly recommended ko talaga yung mga MoMax product para sa mga iPhone natin kasi siguradong protected yung ating iPhone. Ito yung transparent na magnetic case kapag inilagay na natin. Kitang-kita pa rin yung ganda ng kulay ng iPhone na napili natin, pero at the same time, well protected pa rin kasi makapal yung case. At syempre, may MagSafe tayo dito for wireless charging at other accessories. Ganda. Tapos pinagpadala pa sa atin guys ng mga iPhone accessories at ito ay galing sa Aolumo. Ito yung kanilang mga futuristic iPhone 16 cases. Itong white, naka-vegan leather, tapos merong additional cooling functionality para sa CPU, tapos may color changing temp indicator para makita mo kapag mataas na yung temperature ng iPhone mo dito sa likod. Ito naman itsura ng case sa loob. Ito naman yung itsura kapag nakasuot na. Ito naman yung black version. Same lahat ng features, pero dahil black, mas bagay ito sa desert or black titanium na iPhone 16. Sobrang subtle ng dating nitong black. At for sure, madaling bumagay ito sa kahit anong suotin natin.
Ito naman yung favorite kong Aolumo case, frosted naman to. So, syempre, hindi to vegan leather, pero mas malakas yung magnet nito, kaya mas makapit sa mga MagSafe accessories. Medyo mas loud lang yung design compared dun sa mga nauna, pero neutral pa rin naman for the most part. Syempre, meron din ng Aolumo para sa iPhone 16 Pro at iPhone 15 Pro. May iba pa silang accessories na ipinadala kagaya nitong MagSafe wallet / stand na bagay dito sa frosted case. Meron din silang magnetic stand na naa-adjust sa kahit anong angle at ang surprise dito guys, meron tong paper cutter sa dulo. Ito pa yung isang MagSafe case na pwede din gawing stand. Mas heavy duty to, gawa sa carbon fiber at merong ibang mga functionality kagaya ng pambukas ng bote at ruler. Meron din silang AirPods Pro case na kakaiba yung shape pero very secured naman yung AirPods natin tapos gumagana pa rin yung wireless charging. At panghuli, itong foldable magnetic wireless fast charger nila na as the name suggests, for na Apple devices yung pwede mong ma-charge at once. Pwedeng i-charge yung iPhone, yung ating AirPods, yung ating Apple Watch, tapos pwede kang magkabit ng Type-C cable para sa iPad mo. Okay, lahat ng accessories na pinakita ko, nandiyan yung link sa description box sa baba. Okay, so gusto kong i-share sa inyo ngayon guys, yung first 2 weeks ng paggamit ko dito sa iPhone 16 Pro Max. So far, ito yung impressions ko sa kanya after 2 weeks. Sa totoo lang, hindi instant yung mararamdaman mong improvements kung galing ka sa iPhone 15 Pro or 15 Pro Max. Maliban sa upgraded na camera specs na talagang obvious naman na ang laki ng in-improve. Pero habang ginagamit ko tong iPhone 16 Pro Max, unti-unti mong mapansin na, uy, mas maganda nga. Uy, bago nga to. Parang ganun. Paunti-unti nakikita mo yung mga improvements, yung mga bagong features, ganyan. Siguro yung bezels, mapapansin natin agad kasi mas manipis talaga to compared sa iPhone 15 Pro Max lalo na. Pero hindi naman sobrang pansin na pansin unless pagtabihin mo talaga yung iPhone 16 Pro Max tsaka yung 15 Pro Max. Dahil sa mas manipis na yung bezels nitong 16 Pro Max, naging 6.9 inch na siya ngayon compared sa previous na 6.7 inch. At pag-usapan na rin natin guys yung camera control. Ito na siguro yung pinakamalaking bago dito sa iPhone 16 series. So, after ko siya i-unbox, trinay ko talaga agad-agad kung, alam niyo yun, life-changing kumbaga yung bagong feature nito. Pero sa totoo lang, after kong subukan, hindi ko na siya ginamit. Alam niyo yun, parang mas mabilis pa yung pagkuha ng pictures tsaka videos kung gagamitin natin yung display kesa to. Pero siguro, dun sa ibang mga gumagamit ng iPhone, baka malaking tulong sa kanila. Pero sa part ko, hindi masyado, kaya okay lang sa akin na wala to. Yun na naman yung comment ko. So far, hindi ko siya ginagamit. Kaya mas ginagamit ko yung display. Pero sa ngayon, pakita ko muna sa inyo ilang mga sample photos at videos kuha dito sa iPhone 16 Pro Max. Pero kagaya na sinabi ko kanina, huwag kayong mag-alala kasi buong taon, marami kayong makikita mga sample photos at videos kuha dito sa phone na to. At hanggat posible, compare natin siya sa ibang mga phones na i-review natin. At higit sa lahat, yung Apple ProRes Lag, gagamitin talaga natin sa mga paparating na B-rolls natin sa mga i-review nating phone. Okay, so enjoy!
Okay, so doon naman tayo guys sa last part, yung kanyang battery performance. So, para sa akin madidescribe ko siya one word lang. Superb. Ang ganda ng battery performance ng phone na to. Napakahirap niyang paabutin sa 20%. Kahit whole day ko siyang ginamit, naka-data ko or naka-wifi, tapos nagkitake ako ng maraming pictures, maraming videos, ang hirap paabutin ng 20%. At gusto ko lang sabihin sa inyo, mula nung tinest ko tong phone na to, ginamit ko yung may feature sa iOS 18 na malilimitahan mo yung matcha-charge na battery dito sa iPhone 16 siguro in general dahil sa iOS 18, malilimitahan mo yung charge hanggang 80%. So, sinet ko siya na kapag 80%, hanggang doon lang talaga, hindi na siya aabot ng 100%. So, from 80%, buong maghapon ko siyang ginagamit, ang hirap paabutan ng 20%. Umabot naman ako ng ilang beses, pero sa typical usage, ang hirap talaga. Hanggang ano lang ako, mga 25%, ganyan, 30%, kung minsan 35%, may nagtitira pa sa akin sa gabi. So, ganun kaganda yung battery nito. Kaya habang tumatagal na guys, sa totoo lang mas mako-convince ka na worth it yung pinambayad mo dito sa iPhone. Kahit talagang mahal siya compared sa ibang mga phones sa ngayon, pero mako-convince ka talaga habang ginagamit mo siya na sulit. Hindi ka manghihinayang kasi mako-convince ka na ang bilis ng phone na to, ang ganda ng camera at magagamit mo siya for up to 3 or kahit 5 years pa bago ka mag-upgrade ulit. So, ganun siya kaganda. At considering na may upgrade din sa battery, matagal-tagal talaga natin tong magagamit. Okay, so yun muna siguro guys sa mga gusto kong i-share tungkol dito sa iPhone 16 Pro Max. And again, maraming salamat sa Beyond the Box sa pagkapadala ng phone na to. So, abangan nyo yung mga upcoming videos natin tungkol dito sa iPhone 16 Pro Max. So yun muna guys, maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.